Okay, this vlog is, I don't know kung anong masasabi ko. Yun lang, is still worth it. Pa-subscribe! After hearing all of the negative, I mean, sa lahat ng nangyayari dito, worth it pa ba mag-UAE? Yung iba, umuwi na dyan sa Pinas. Tapos kami, nag-stay lang kami. Pero minsan, nag-overthink kami kung worth it pa ba. So, sagutin natin siya in two categories. Ang una is positive side. Positive is, nakaganda kasi may sahod pa kami. That's good, di ba? March ngayon, may hihintayin kaming sahod. We know na may sahod kami. But, yeah, walang but. Next is, nasa bahay kami, wala kaming ginagawa. Naka-online class yung iba, nag-join sila sa online class. Pero wala silang ginagawa, like nakikinig lang sa klase. Wala silang ginagawa na ano. Minsan, sila yung nag-on off sa mga bata na nagto-talkative during online class. Aside from that, good thing kasi pwede kang gumala, 'di ba? Pero siyempre ngayon parang hindi pwede kasi we need to be kanang we need to stay in the villa or any accommodation para mas secure na andiyan ka lang, safe ka, gano'n. Yung yung counting sa ano, sa kanang villa kung kumpleto ba kayong lahat, gano'n. So, yun. So, what else? Ang iniisip ko is, ang negative is, what if ba? Kana ganing, you know, kanang what if mulala? What if mulala siya pag abot og April? Kita, no? Kami, karon safe pa, pero what if mulala siya? Anong mangyayari? So, iniisip namin 'to at pinag-pray talaga namin na hindi naman sana. Pero hindi natin makakontrol, 'di ba? So, yun. It's still worth it ba? So, for me, worth it pa man din, pero kailangan mag-isip tayo ng second option or third option. You could do cross country. Next, you could, go home. Sa amin, ako wala na akong babalikan doon na work kasi nag-resign talaga ako and ayoko na din mag-apply bilang deputy teacher sa Pinas. So siguro if that will happen, maybe uuwi, oo, pero maghanap ng work pa ibang bansa like cross country. Kasi kung dito naman mag-cross country from UAE, mas mahal kasi yung processing fee dito. Pero siguro kung uuwi ka sa Pinas, doon ka mag-start from the scratch, mag-apply, gano'n. So, hindi siguro ganyan ka malaki yung processing fee kasi madami man doon mga zero placement fee, pa gano'n, pa euro, pa gano'n. I don't know guys, pero yun ang iniisip ko, ayokong mag ayokong mag-teach ulit diyan. Siguro mag-tutor-tutor, pero kung wala mang galing, siguro mag-business or ipagpatuloy ko 'tong vlogging ko guys. Baka ito na yun 'no, baka ito na yung ano, this is the time na kailangan kong ipagpatuloy yung vlogging ko because maybe dito tayo yayaman. Right now, we're praying talaga na walang mangyayari 'no, na you know, um, uwi. Kasi ang hirap ba nung pinanindigan mo na na pumunta dito, parang yun ba, ta's yung iba nakauwi diyan na wala sa plano. Mas okay naman din umuwi diyan pero wala talaga kaming trabaho diyan, ang hirap. So yun guys, what else? Lately, after our spring break, update lang ko ka lang,
i-update ko lang kayo after our spring break, ah, walang wala kaming work of course, pero may sahod kami that spring break. Pero extended man yung online class. So, until matapos ang March, naka-online class sila. After March, hindi na namin alam kung sa April is naka-online class pa ba or papasok na ba, we don't know. So, sa mga aspiring assistant teachers diyan, kung meron pa kayong option na maghanap ng ibang country, go for that. Kasi kung dito naman, okey lang naman dito, feel ko kaya naman. Pero sa amin na nandito, hindi namin sure kung may hihintayin ba kayo na, short I mean may ba kayo na makaka-apply kayo dito agad, makapunta kayo dito agad. Kasi kung ito lang yung aasahan niyo, maiinip talaga kayo, yeah. So that's the reality. I hope na itong reality na 'to hindi na siya maging worst, but it will be a blessing, 'di ba? So, we just trust God kung ano yung mga redirection niya sa atin, not just to me, no? Not just us, but to you also na nag-a-apply pa or yung nagwe-wait ng mga visa nila or yung flight nila, gano'n. So yun, let's not close our heart for other opportunities like me. I don't close my heart for other opportunities. Right now, I'm also finding, another job maybe if para mayroon akong second option. But right now, I'm still working on it, looking for it. So, yun lang. So, yun lang. Still here, nakakapagala pa din kami. Pero kami hindi talaga, personally, I don't go gala, even mag-Dubai. Andito lang ako sa Fujairah, nag-stay sa Sharjah, dyan lang. Hindi ako gumagala sa malalayo, no. And siyempre, kailangan tayong magtipid kasi kailangan natin ng konting pera in case, no, at least pang food meron tayo. And what else, no, yes, nakakapunta sa mga groceries, gano'n. Still din ang mga groceries, hindi bumaba ang price ng groceries dito. Still din, yung amount, hindi siya nag-change. And yes, ang mga gold dito bumaba din. So, it's time for you to invest gold. Yeah, magtabi ka lang. Sana all. And me, what else? Stress na kami sa bahay, sa villa kasi hindi namin alam kung anong mangyayari, gano'n. Everyday matutulog kami ng sometimes mga 10 PM to 1 PM, 1 AM I mean, ta's gigising kami ng mga 11 AM or 12 AM. Pero minsan ako nakagising ako ng 1 PM, gano'n. Kasi wala ka man magawa. Tapos kung early ka gumising, para ano, ihihiga ka lang man diyan. Lalo na ngayon nga ulan, 'di ba? Hindi ka magkagala, I mean puwede ka lumabas pero ulan man din, 'di ba? Tapos lumabas ako, ang ganda kasi super tahimik. Nice naman dun para peaceful, pero siyempre kung ganyan mas gugustuhin mo na lang diyan na lang sa loob 'no mag-stay. Yun lang, ginagawa namin kain, tulog, chika, lahat ng mga ano chinika na namin, ganun. So, this episode is the reality happenings. Ako, pumupunta ako sa husband ko lalo na ngayon kasi Friday ngayon sa gabi. Mag-stay ako dito until Sunday, uuwi ako sa bahay, sa villa, Sunday kasi strict na, kailangan makauwi ka doon during school days kasi chine-check ng ASRS ang attendance na kailangan andiyan ka sa villa, physically present. So yun, sinusunod namin yan kasi siyempre we're respecting the rules and regulation of our employer. Hmm, yung sa asawa ko din, yung sa work niya,
may alam na din sila, parang nagalaylo na yung mga customer sales, I mean, the sales daw sa Dubai. So, parang we don't know what's next will be happened, 'di ba? But we're just praying that it will, it will lead us to victory lang gihapon, 'di ba? Don't worry guys because I do believe that God is leading us and God is directing us to something good, 'di ba? I know that and I do believe on the future that I have because I trust God. Salig na lang na to sa iya hatanan and yun, mag mag yung mga bigas niyo diyan damihan niyo na, yung water niyo damihan niyo na, para may mga pagkain kayo in times of, so yun. And yun lang. I hope sa next na episode ko is mafi-figure out na natin kung anong gagawin natin, gano'n. But right now, I hope you will gonna pray for us, guys, here. And also, fighting for Pilipinas because naghihirap din kayo dyan. And same lang din dito, no? Kaya I'm so sad din kasi yung pera namin dito sa OFW, lalo na ako parang hindi ko siya nahahati sa pamilya ko diyan kasi we need to save up dito din kasi wala kaming mapupuntahan dito, wala kaming relatives. So we need to stand up here. Kailangan may backup plan, kailangan may ipon kahit konti. So yun. So yun. God bless everybody. Subscribe for me for more reality talks.